Kapag ikaw ay hahakbang doon sa kabila at nakita mong may bangin, sa palagay mo, kaya na isang hakbang. You cannot, you know? But you will not step up. You want to make a big step in order to get through to the other side ng iyong pananampalataya upang makita mo at maranasan kung totoo ang Diyos ay buhay. Amen? Meron nagtatangkang tumalon sa rooftop nang hindi mapipilayan. You cannot do it unless God protect you and unless God asked His angels to hold you. Amen? So our text today will give us an idea kung paano bilang Kristiyano tayo ay magkakaroon ng katagumpayan at kung paano natin magagawa ng tama yung mga bagay na imposible nating iniisip sa buhay na ito. Amen? Sino sa inyo nag-isip na sana lalaki ako? No? You think na sana lalaki ako kasi pag lalaki ako, mas marami akong magagawa kung kaysa kung babae ka. Amen? O iniisip mo na sana upuan ka na lang. You know? Kasi pag uupuan ka na lang, wala kang gagawin, nakatunganga ka dyan. Naghihintay ka ng uupo sa iyo, and well, you can still do the very purpose na dinisenyo ng Diyos para sa iyo. Ibig kong sabihin, mga minamahal, na unless nangyayari at nagagawa at napupulfill mo yung disenyo ng Diyos sa buhay mo, hindi ka masasabing victorious o fulfilled sa buhay na ito. Na kung ikaw ay come and go, darating ka lang sa church, kakain, makikinig ng salita ng Diyos, and after that, magbe-break, and after that, uuwi, wala kang ginagawa, while the very purpose ng pagkatawag sa iyo ng Diyos, gamitin ka, well, masasabi ko, 2014 is a year of change sa iyo. Huwag manatiling tagabutas ng upuan. Amen? Kung ang upuan na yan ay magsasalita, sasabihin sa iyo ng upuan, ikaw na naman. Hindi ka na nagbago, alis ka na naman, darating ka naman, na hindi nagkakaroon ng kaganapan ang pangako o ang tawag ng Diyos sa buhay mo. Amen. So lahat tayo nag-a-attempt ng mga bagay na imposible. Nag-a-attempt tayo ng mga bagay na mangyari, maganap sa buhay natin. At nag-a-attempt tayo ng mga bagay na ito ay magkaroon nga ng impact upang mabago somehow ang takbo ng ating pamumuhay, lalo na sa area ng financial. Amen. Some of you have already thought of going to the lottery. Magpunta dyan sa Miyamate, punta sa Jackie Club, tumaya kahit $20. Kasi kahit paano makabaakang ka, kikita ka. You know? Yung mga bagay na hindi mo naman magawa kasi bakit natatakot ka, baka makita ka ni Pastor Johnny. You know? So iniisip mo, hindi pwede. Imposible. So those are the things that sometimes we avoid and sometimes we try and sometimes we find it difficult sapagkat ito yung mga bagay na kung minsan ay hindi hayaan ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Now, this message will tell us to study the rules. Kung paano tayo dapat, na kung tayo nag-a-attempt pa na gumawa ng mga bagay na imposible, alamin natin anong mga bagay na dapat nating sundin upang subukan natin ang mga bagay na inakala mong imposibleng mangyari sa iyong buhay. Rule number 1, kapag ikaw ay matindi ang problema at may pinaplano ka at mga pinapangarap sa buhay, at hindi ka kumbinsido, hindi ka desidido, hindi ka determinado, at ikaw ay hindi makapag-desisyon na nag-iisa at kailangan mo ng isang mag-a-advise, ng isang magka-counsel, ng isang pwedeng maaring may experience na pwede mong lapitan upang magbigay sa iyo ng positibong payo, huwag kang lalapit sa mga detractors mo. Don't ever go to your detractors, sa iyong mga critics, sa iyong enemy. So yung mga taong naiinggit, ako, wala kang mapapalang magagandang payo diyan. Amen? When David, you know, David was a small boy. And there was a problem in Israel because there was a threat to the people of Israel. Even King Saul ay laging nag-aalala sapagkat ang mga Pilisteo ay nagbabanta na sila'y sakupin. And here comes David, the small boy, na lumapit kay King Saul, na sabi niya, ako ang bahala sa mga Pilistin, ako ang bahala sa Goliath na yan. Ang sabi na Haring Saul, anong mapapala namin sa iyo, kaliit-liit mo? Anong maibubuga mo? Kaya mo ba? And David, siya ay minaliit. Siya ay in-small. Kat maliit naman talaga. Natural, in-small, hindi siya ibinig. You know? Tama. In-small siya. Sapagkat siya maliit, sabi sa kanya, ano naman yung pumasok sa utak mo? Sabi sa kanya, you are not able to go against the Philistines to fight for them or to fight for
with him. For you are but a youth while he has been a warrior from his youth. Ibig sabihin, napakabata mo pa. At kumbaga minamaliit ni Haring Saul ang kanyang kabataan. You know, there are people who's going to small you kahit na matangkad ka. Mamaliitan nila yung kakayanan, mamaliitan nila ang iyong ang iyong magagawa saan mang bagay, sa ministry man, sa organisasyon, o saan man na kung saan meron kang guts, meron kang desire, meron kang dream na gawin o tumulong. Sapagkat ang tingin nila sa iyo, wala kang ibubuga. Don't ever come or don't ever go to them to ask for counsel. Amen? Lalo na kung ikaw ay nagbabalak at nagpaplano kang magpunta ng Canada. You know? Sasabihin nila, naku, punta ka ng Canada, ang lamig-lamig diyan. Sometimes negative 10, negative 20 degrees. Huwag ka na lang pumunta. Sisirahin nila ang loob mo. For I were you, sasabihin nila, kung ako ikaw, di na lang ako pupunta. Dito na lang ako sa Hong Kong. Sabagat dito sa Hong Kong, ang klima, may tatlong klase ng klima. May tag-ulan, may tag-init, may tag-lamig. At least, makapamili ka. Pag nagpunta ka ng Canada, isa lang ang iyong option, ang tag-lamig. Amen? Kaya sisirahin nila ang iyong momentum. Sisirahin nila ang iyong plano, ang dreams mo. Kung kaya nga kapag dumating ka sa punto na yun, mag-aalinlangan ka ng pumunta ng Canada. Amen? Sino sa inyo na gusto pumunta ng Canada? Well, I tell you, I advise you not to go there anymore. Napakalamig sa Canada. Kung mapunta kayo ng Canada, ang temperatura doon, napakalamig. At kung dito sa Hong Kong, well, taglamig pa lang, atras na kayo, how much more kung pupunta pa kayo ng Canada? Don't ever go to Canada. I tell you, don't ask counsel from your detractors. Ha? Distractors ka daw. At tinatawa. Kaya dinidiscuss. Kapag I'm thinking about your welfare. I'm thinking about, your future. Na kung kayo pumunta doon, naghahanap lang kayo ng pera, pero hindi nyo iniintindi ang inyong kalusugan, kawawa lang kayo. Amen? Kaya nga si King David, when he was a boy, sabi sa kanya, King David, sabi sa kanya, paano mo lalabanan? Si Goliath, napakatangkad niya, he was a 9-footer. And you're just a small boy, you're just a shepherd. Or, ikaw lang tagapastol ng mga tupa, napakabata mo pa. Hindi ka pa hinog sa panahon. Wala pang, pauwi pa na ako, papunta ka pa lang. Mga ganun ba? Na maririnig mo, lalo na sa mga matatanda, ay nako anak, hindi ka magtatagumpay sa iyong mga iniisip. Amen? Sabagat yung mga karaniwan natin marinig, kung minsan sa sumisira ng ating mga plano, ng ating mga momentum sa buhay. Minsan may manliligaw sa iyo, maliligaw sa iyo. Sino nga dalaga dito? Taas ang kamay. Huwag ka nang tataas. Taas ang kamay. Huwag ka nang tataas. Oh. Taas ang kamay ng mga dalaga. Yan. Hindi ka kasama sa bilang. Copyright na yan. Kasi bakit? Minsan pag kayo mag-aasawa, minsan kasi ang lalo na kayo mga kabataan, kapanahon Pasok. tayo mga kabataan kasi, yung bang madali tayong magdesisyon, naging mapusok ang ating puso, mas madali tayong maakit sa mga bagay na panlabas, na kung minsan din natin iniisip, yung mga tinatawag na mga impact o after effect ng mga desisyon natin, lalo na pagdating sa larangan ng pag-ibig. Amen? Na tayo madaling maakit, madali tayong mabighani sa taas, sa laki. Pag tinatabing ang laki, kayo ay natatawa. Sa taas, sa height, sa macho at sa kagwapuhan ng isang nanliligaw sa inyo. At may mga, tanda natin, lalo na yung mga inyong nakukuha at nakikilala sa internet. Don't ever believe what they say. Hindi, at 95.5%, sinasabi ko sa inyo, na mga nakikilala nyo sa internet, mga impostor, mga huwad,
Na totoo man, yun ang mukha nila, pero hindi totoo yung kanilang mga status. Karaniwan yan, kalalaki ng tiyan, kagaya ko. May mga asawa na. Kaya huwag na kayong bastang papatol, huwag na kayong bastang magsasabi ng oo at sasabihin yung iyan na ang future ko. Diyan na ako makakaahon sa kahirapan. Kayo naman, mali din naman ang motibo ninyo. Pag nakakita kayo ng puti at medyo blonde ang buhok, ay hindi nyo alam, maghuhuwitig pala sa Canada. Ano ng mga lottery doon, akala nyo naka-jackpot kayo, pagdating nyo doon, kayo rin pala magpapakain sa kanila. So, ibig sabihin, try to ask God for wisdom. Amen. Do not just select a partner because you want to save your future. You want your future to be secure. Hindi lahat ng sinasabi mo at hindi lahat ng nakikilala mo na nagpapakilala sa iyo ay magbibigay